a world full of questions and doubt on display, one voice stands firm, it's Enoch Hay. Open your mind, let the scriptures say truth in 15 minutes every day. 15 minutes with Enoch Hay. Bible truth in a powerful way. Critics talk, but he's here to stay. Breaking it down the Enoch Hay way. Okay, go ahead. Enoch Hay. Yes, Ay. Brooks. Good evening again. Yan, good evening po uli sa mga nasa YT. Ang tatalakayin po natin ay, ano ba? Bawal bang uminom ng alak ayon sa Biblia? Ano, bawal daw bang uminom ng alak? Dahil meron pong mga sekta na ipinagbabawal ang pag-inom ng alak. Literal. Yan po. Una, okay na ba ang share natin, Brooks? Apo, pwede na po. Ikaw magkaroon ng espiritu, huwag kang iinom ng alak na nakakalasing, huwag kang maglalasing. O kagaya ni San Juan, hindi nga siya uminom nun eh. Basahin natin ang 1:15 ng Lucas sa Cebuano. Ayan, si San Juan Bautista na isang lingkod ng Diyos, hindi uminom eh, kapatid na Jerry. Yung iba kasi, ang kanilang kung hindi ka naman maglalasing eh, pwede kang uminom. Si San Juan di nga uminom eh. Ang totoo nga, sa Diyos ka, kung maniniwala ka, tingin pa lang, bawal mo na tignan eh. 23:31 ng Kawikaan. Paliwanag, magtanaw man, bawal eh. Wala namang magagawang maganda sa iyo yung alak, kapatid eh. Tanong mo sa mga siyentipiko, tanong mo sa mga dietitian, may pakinabang ba sa alak na matapang na alak? Wala naman eh. Wala. Wala kang makukuha doon. Alcohol lang nandun, makakasira sa atay. Makakaalis ng isip mo. Lalakas ang loob mong gumawa ng masama. Ganun ang nagagawa ng alak. Naa-addict ka pa. Nagiging addicted ka sa alcohol. Masama yun sa tao. Kaya ang sabi ni San Pablo, dun sa mga taga-Roma nung araw, mabuti basahin na natin yung nasa Roma. Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anuman na katitisura ng iyong kapatid. Yun po, narinig niyo po yung actually may nagtanong dyan na bisita na kung bawal uminom ng alak. Pero sa mga binigay na sitas, makikita nyo, wala namang naipakita na bawal uminom ng alak eh. Ang diniscuss niya, tungkol sa mga paglalasing, which is tama naman ang sinasabi ng Biblia sa mga paglalasing na yan. At may konting hindi pagtatapat na ang ibinigay niya lang, sabi ay tanongin niyo ang mga scientist at saka yung yung basta tanongin niyo daw at wala raw makikitang magandang may papakita, magandang may dudulot ang pag-inom ng alak. Totoo ba to? Unahin natin yung sinabi sa Lucas 1:15. Ito yung binigay niyang halimbawa. Lucas 1:15, basahin natin sa 13. Datapot sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Sakaria, sapagkat dininig ng daing mo at ang asawa mo si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan. At magkakaroon ka ng ligaya at galak at marami ang maliligaya sa pagkapanganak sa kanya. Sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon at siya ay hindi inom ng alak. Ito po yung binigay na sample. Si Juan Bautista. Bakit ibibigay niyang example? Iyan ay isang propeta. Propeta ba baga lahat ang miyembro ng MCGI at ang lahat ng mga kaanib sa MCGI? Propeta ba lahat yun? At kung unawain nyo na ang di pag-inom ng alak sa kultura ng mga Hudyo ay may tinatawag na Nazarite vow at hindi lang pag-inom ng alak ang ginagawa ng isang namamanata, kundi
Hindi rin nagpapaputol ng buhok, kundi nagpapahaba ng buhok. Ang isang lalaki o babae man ay hindi nagpapagupit. So, cherry picking lang. Tungkol lang sa pag-inom ng alak. Kung unawain mo naman, hindi inom ng alak ni matapang na inumin. So, meaning, dalawang klaseng alak. Isang hindi matapang at isang matapang na inumin. Nakita po. Basta alak, hindi inom. Si Juan Bautista. Pero dapat, nagtataka ako, bakit hindi ang Panginoong Hesukristo ang binigyan niya ng example? Tingnan po natin yung isang senaryo sa Panginoon tungkol dun sa pagbisita niya sa isang tax collector na mababasa sa Lucas 5:27 hanggang 32. Pagkatapos ito lumabas si Jesus at nakita niya si Levi, isang maniningil ng buwis na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Levi, iniwan ng lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan, yung grande, sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ang maraming maniningil ng buwis at iba pang tao. Kaya tagbulong-bulungan ng mga Parseyo at ang mga kasamahan nilang tagapagturo ng kautusan, sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, bakit kumakain at umiinom nakasalo ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Pakita niyo po, ang Panginoong Kristo po ay naanayahan at kumain at uminom ng alak kasama ang mga maniningil ng buwis. Kung makikita nyo, kultura namang Hudyo, ang alak ay laging nasa hapagkainan kapag sila ay kumakain. At ito po ay hindi pinag-uusapan kung matapang na alak o hindi matapang, dahil sigurado pag naparami ka ng inom dyan ay malalasing ka. So, malinaw na sablay po ang Lucas 1:15 na pagbibigay niya ng halimbawa. Wala pong naipakitang bawal uminom ng alak sa mga miyembro o sa mga Kristiyano. At isa pang katakataka rito ay binigay niyang Kawikaan 23:31. Di basahin natin ang Kawikaan 23:31. Umpisahan natin sa 29. Sinong may sinong may kapanglawan, sinong may pakikipagtalo, sinong may daing, sino ang may sugat na walang kadahilanan, sino ang may maningas na mata. Silang naghihintay sa alak, silang nagsisayaon upang humanap ng pinaghalong alak. 10:31, huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Ito ang binigay niya ehemplo na huwag kang tumingin sa alak. Imagine, ni literal, huwag kang titingin sa alak. Ngayon kayo Kristiyano at nabigyan ka ng aral na huwag kang maglalasing. Literally, kahit tumingin ka, hindi epekto sa'yo yun. Kung talagang wala kang bisyo, kahit tingnan mo yun, hindi ka magkakasala. Hindi literal yan na huwag tumingin. Hindi po totoo yan. Ang ibig po sabihin ng konteksto ng Kawikaan 23, 23 galing, umpisa na sa 29, ay tungkol po ito sa pagkahumaling sa alak o addiction. Kaya binibigyan po ng babala na sinong may kapanglawan, sinong may pakikipagtalo, sinong may daing, sino ang may sugat na walang kadahilanan, sino ang may maningas na mata. Ito po ay isang ah, nangyayari sa isang tao kapag ka nalulungkot, nabigo sa pag-ibig, nakipagtalo sa kaibigan, nasaktan, sinong may sugat na walang kadahilanan, sino yung may maningas na mata. Sabi nga, kapag may alak, may balak. So, ang sabi sa 31, huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. So, meaning, ang ibig sabihin po to ay addiction. Addiction sa alak. Huwag kang mahuhumaling sa alak. At kung itutuloy natin ang pagbasa sa 32, sa huli ay kumagat ito na parang ahas at tumutokang parang ulupong.
Ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwang bagay at iyong puso ay nagbabadya ng mga mandarayang bagay. So ito po ay ano na po to, sinasaysay niya na po ang isang taong lasing. Iba-iba na yung nakikita niya. Yung puso niya nagbabadya ng mandarayang bagay. Then 34, oo, ikaw ay magiging parang nahihiga sa gitna ng dagat o parang nahihiga sa dulo ng isang palo ng sasakyan. Sa 35, kanilang pinalo ako, iyong sasalitain. At hindi ako nasaktan, kanilang hinampas ako at hindi naramdaman. Kailan gigising ako, aking hahanapin pa uli. See? Kailan gigising ako, aking hahanapin pa uli. So means, ito po ay addiction sa alak. So ang Kawikaan 23, 31 ay patungkol po sa addiction sa alak. Hindi po nagtuturo ito ng bawal na pag-inom ng alak, kundi binibigyan po ng filosofiya ni Solomon na ang tao ay wag mahumaling sa alak. Hindi naman ibig sabihin po ay wag uminom ng alak. So makaiba po yun. The next ginamit na talata niya ay ang Roma 14:21. May aral kaya na bawal uminom ng alak dito? So sabi sa 21, mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni iminom ng alak, ni gumawa ng anumang katitisuran ng iyong kapatid. Ito bang 21 na to, bakit nila ginagamit sa bawal uminom ng alak? Cherry picking lang. Sabi niya, mabuti ang huwag kumain ng lamangkati. Meaning, yan ay karne. Di ba? Huwag kumain ng lamangkati, huwag kumain ng karne. Ni iminom ng alak, ni gumawa ng anumang katitisuran ng iyong kapatid. So may tatlo pointers dito. Ha? Kapag makakatisod ka sa iyong kapatid, yung mahihina, yung kumakain lang ng gulay, tapos kumain ka ng karne, so natitisod siya, mahina yung pananampalataya niya. Di, ikaw na malakas ang pananampalataya, mag-adjust ka upang hindi siya matisod. Huwag kang kumain ng karne. O kung merong isang matitisuring mahinang pananampalataya na ang tingin sa pag-inom ng alak napakasama, di huwag ka uminom ng alak. It doesn't necessarily mean na buong buhay mo hindi ka naiinom ng alak, kundi umiiwas ka lang doon sa taong makakakita sa iyo na matitisod sa pag-inom mo ng alak. Yun. Ano pa? Gumawa ng anuman nakatitisuran ng iyong kapatid. Anything na matitisod ng kapatid mo or sa mga kapatid sa iglesia. So, hindi lang pag-inom ng alak. Wag cherry picking. Mga kaibigang MCGI. Hindi po ito tungkol sa bawal lang pag-inom ng alak. Kung tutusin, ito po ay, sabi sa Roma 14:1, datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-aalinlangan. So, wala pong pagtuturo ng bawal uminom ng alak dito, kundi tungkol po ito sa isang Kristiyanong may malakas na pananampalataya at may isang Kristiyanong matitisurin. Yun po. So, ano pa sinabi niya regarding dun sa kanyang video? Yung negative effect lang ang sinabi. Negative effect ng alcohol. Totoo ba na wala kang makukuha mabuti sa alak pag uminom ka? It's depend. Meron din pong positive effect. Ito po, ayon po ang dapat tanongin, hindi nutritionist. Sabi kanya kasi, magtanong ka sa scientist, magtanong ka sa nutritionist. Ang magandang tanongin yung gastroenterologist, yung espesyalista sa digestive system. Ito po, ayon kay Dr. Armitab Monga, po yung kanyang nalathala ang kanyang article sa mountelizabeth.com, SG, etc., etc. Ayan po. So, sinasabi niya na alcohol can affect our bodies in both positive and negative ways. But the fine line of it being either or tonic or a poison depends on how much. Learn how you can balance the benefits and risk while
enjoying your fix. So, ano yung mga pointers niya regarding sa positive effect? Ah, Number one, better cardiovascular health. Yan po, better cardiovascular health. Studies have linked light to moderate drinking to reduce risk in cardiovascular diseases. Yan po. Number two, positive effects on glucose and fat metabolism. According to research presented at 2019 annual meeting of the European Association for the Study of Diabetes in Barcelona, alcohol can bring about positive effects on blood glucose and fat metabolism. Number three, decrease in blood clotting. Drinking in moderation also thins the blood, which can potentially protect against clotting in clogged arteries. It should be noted, however, that alcohol should not be substituted for prescription blood thinners. Yan po. Hindi naman po sinasabing uminom lagi kayo ng alcohol para naman yung maiwasan yung blood clotting. And number four, enhance mental well-being. There are also social and psychological benefits to getting small alcohol fixes. A drink can aid in digestion or help someone unwind after a stressful day. Occasional drinks at social gatherings can also help relieve stress. So po, sinasabi rin po ni San Pablo kay Timoteo, uminom ka ng konting alak dahil sa iyong sikmura. Yun po, ang positive effect of alcohol. So, medyo hindi nagtapat ng kaunti si Ginoong Soriano regarding sa alcohol. Ang sinabi niya lang ay ang negative ways sa pag-inom ng alak. Which is totoo naman na kapag sumobra ka ng pag-inom, talagang magkakasakit ka sa atay, etc. Na yan po ay talaga namang sinasabi sa Biblia na yung excessive drinking ng alcohol ay masama sa katawan. Ngayon, Brox, ilang minuto na ba? Time's up na. Sige, tuloy mo lang. Sige. Okay, tuloy lang natin. Sige, marami ka namang utang eh. Sige. Okay, may nalasing bang Kristiyano? Tanong natin, may nalasing bang Kristiyano? Abay, meron. Saan po mababasa may nalasing na Kristiyano? Sa unang Korinto 11:21. Ayan po. Sabi sa unang Korinto 11:21, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang sariling pagkain. Kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may nalalasing. Tapos, sabi sa 22, wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? Hindi ba ninyo pinapahalaga ng iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo ang mahirap? Anong gagawin ko ngayon? Pupurihin ko ba kayo dahil sa bagay na yon? Hindi ko gagawin yon. So meaning, ito po ay tungkol sa banal na Eucharistia or banal na hapunan. Hindi pa masyadong na-organize na ni San Pablo kung paano ang dapat gawin sa banal na hapunan. Kaya merong nag-uunahan. So, pinapakita lang dito na talaga na may handang alak sa hapagkainan na nakakalasing. Dahil may handang alak, yung iba, uminom ng marami hanggang malasing. So, ang key point ng usaping ito ay wag maging mapanghusga sa kapwa na kapag uminom lang ng kaprasong let's say isang boteng beer or one shot of wine, husgahan nyo na ito yung mga taong ito yung mga lasinggero. Wag po yan kasi magiging kagaya kayo ng mga pariseo. Gaya ng sinasabi sa Lucas 7:34, nang dumating naman ang anak ng tao, siya'y kumakain at umiinom. Ngunit sinasabi naman ninyo, tingnan ninyo ang taong yan, matakaw, lasenggo, at kaibigan ng maniningil lambuwis na makasalanan. Nakita nyo po, sabi ng mga pariseo, si Kristo'y matakaw, lasenggo, kaibigan ng maniningil lambuwis. Inanayahan si ang Panginoon si Kristo. So, nagtuturo siya ang Panginoon si Kristo ng sociology. So, pakikipagkapwa-tao. So, hindi porkit uminom ng alak na kasama ng mga tao
naanyayahan ka sa birthday, naanyayahan ka sa kasal, at napainom ka, lasenggo ka na. Meron bang ganyan mga tao na nagsasabing sila'y Kristiyano pero mapanghusga sa kapwa? So, ang sabi sa Mateo 5:20, sapagkat sinasabi ko sa inyo, Mateo 5:20, tandaan nyo, na kung hindi higit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga pariseo, sa anumang paraan, hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Dahil ang turo sa loob ng iglesia, Galatia 5:21, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at ibang katulad nito, muli kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa karya ng Diyos. Usaping internal po ito sa mga Kristiyano na yung talagang paglalasing, ang pagiging lasingyero ay hindi po pinahihintulot. Ngunit wala pong mababasang bawal uminom ng alak. Drink moderately po. Yun po. Brox, back to you. Ngayon, yan po ang 20 Minutes with Enoch Hay. In a world full of questions and doubt on display, one voice stands firm, it's Enoch Hay. Open your mind, let the scriptures say truth in 15 minutes every day. 15 minutes with Enoch Hay. Bible truth in a powerful way. Critics talk, but he's here to stay. Breaking it down, the Enoch Hay